sa isang influencer, yung sinabi niya na bakit niya daw iboboto presidente kung mas matalino pa siya dito. So para sa akin, hindi naman ang pagiging mas matalino niya or siguro mas articulate siya magsalita or mas magaling siya mag-English, kaya hindi niya dapat iboto. Hindi naman natin kailangan diktahan or tutulan kung ano yung gusto niya, 'di ba? Sa akin, magbibigay ako ng opinion ko about sa sinabi niya. Kasi para sa akin, ang pagiging pangulo ay leadership. 'Di ba? Ano ba ang dalawang bagay na importante sa isang magiging pangulo ng bansa? Una, integrity. Pangalawa, accountability or responsibility. Sa integridad, dapat ang magiging pangulo ay maging tapat at may matibay na moral na paninindigan. At higit sa lahat, alam niya ang kanyang mga layunin sa bayan. Dahil kung walang integridad, madaling maaabuso ang kapangyarihan. Tandaan niyo, ang tiwala nating mamamayan, tiwala ng taong bayan, ang magiging matibay na pundasyon ng kanyang tunay na pamumuno. Pangalawa naman, yung pananagutan o responsibility. Ang pangulo, siya yung magdadala ng bigat ng kaligtasan natin, ng ekonomiya at kinabukasan ng mamamayan. Dapat din niyang akuin ng buo ang lahat ng pananagutan ng bawat kanyang desisyon, 'di ba? Lalo na kung sa panahon ng krisis, maano pa naman sa atin. Yan, palaging may mga kalamidad, may mga krisis. Dapat accountable siya doon sa lahat ng magiging desisyon niya. At dapat unahin niya yung kapakanan ng mamamayan, higit sa kanyang personal at political interest. So sa madaling salita, ang integridad ang magtatatag ng tiwala, ang pananagutan ang magiging proteksyon ng bayan. So kaya dapat instead na maging ganyan, no, away-away, ipagdasal talaga natin yung magiging pangulo. Ibigyan tayo ng Panginoon na totoong taong magbibigay ng pagbabago sa mga Pilipino. Diba ngayon may lumabas na naman ng mga witnesses, mali-malitang pera na naman. Parang nakakaawa, nakakaiyak, nakakaawa yung bansa. Kaming mga OFW, parang kailan ba kami uuwi? Kailan ba kami magkakaroon ng lakas ng loob na kahit yung ipon namin na konting pera, makapagnegosyo kami doon, na hindi kami maaagrabyado, na bibigyan kami ng pagkakataon na makapagsimula sa sariling bayan. Kasama yung mga mahal namin sa buhay. Kasi kailangan na namin, lalo na kung may mga age na yung mga magulang, kailangan na namin alagaan. Kailangan kong gumawa ng paraan doon para mabuhay. Nagkaroon ng marangal na negosyo kahit maliit lang, para lang makaraos sa araw-araw sa mga pangangailangan. Kailan kaya magkakaroon ng ganong pangulo? Grabe naman, kasuklam-suklam na yung kasapangan nyo sa pera. Para lang sa pansarili nyo. Hindi naman kayo niyan masusurvive na mabuhay ng walang hanggan. Tingnan mo ngayon, magkakasakit ka, mauubos din yung pera mo, anong gagawin mo dyan? Kung ipinamahagi mo yan ng tama sa mga Pilipino, diba? Mas meron kang inner peace, mas alam mo kung saan ka pupunta pag nawala ka. Kasi dapat isipin nyo na bawat desisyon nyo ipagdasal ninyo. Parang sobrang kalugmukan na ng bansa. Hanggang ngayon third world pa rin tayo, samantalang nasa atin naman ang lahat. Magagaling na mga Pilipino na diskarte, marami tayong resources, diba? Matatalino naman yung mga sana mga leader, kaya lang tignan mo, matatalino nga, sapat ba yun? Naging sapat ba ang magiging matalino? Ang daming matalino pero nagnanakaw sa bayan, ginagamit sa ganun paraan. Kaya nga, diba, dapat meron naman kayong empathy, may awa kayo, matibay yung mga moral ninyo. Ay no. Kaya sa magiging presidente, talagang dapat ipagdasal natin siya at magdasal siya, dahil hindi rin niya hawak yung sarili niya eh. Maraming tukso sa paligid. Kaya dapat mas maging matatag siya dun. God save the Philippines talaga. Siya na lang pag-asa natin, si God. Lalo na tayo mga OFW. Hanggang saan kaya tayo dito? Hanggang kailan? Sana may pag-asa pa sa atin. Yun lang po. Maraming salamat.